Gustuhin man niyang umurong, hindi na pwede. Nasa harap na siya ng mga gwardya ng Tierra Bella at ngayon ay ini-interview na siya ng isa sa mga ito. Sino ika ang pupuntahan mo? Ah, bahay ni na Judge Mercadejas. Parang itinanong ng anyo ng kaharap niya. Bakit? May nagsabi sa akin na kailangan nila ngayon ng maid. Mag-a-apply ako. Bahagyang kumunot ang noo ng gwardya. Waring sinipat pa siyang mabuti. Sinadya naman niyang magsuot ng kupas na pantalong maong at t-shirt na maluwang kaya nga takang-taka kanina si Isabella. Ang ganda mo namang maid. Tila biro sa kanya ng gwardya. May ID ka? Wala eh. Hindi pwedeng basta ka nalang pumasok. Teka, dinampot nito ang telepono sa bintanilya ng guardhouse. Nasa labas kasi ito at ang isang kasamahan ang nasa loob. May tinawagan ng gwardya. Hula niya ay sa bahay ng mga Mercadejas. Yes, ma'am. May nakapagsabi raw sa kanya na kailangan niyo na maid. Saglit na natahimik ang gwardya. Pagkway tinakpan ng mouthpiece at binalingan siya. Sino raw ang nagsabi sa'yo? Tanong nito. Huli na para siya'y mag-isip. Porsado siya nagsabi ng totoo. Si Mami Tessie, Mrs. Teresita Fuentes. Mami Tessie raw ho, ma'am. Sabi uli sa phone ng gwardya, Mrs. Teresita Fuentes. Ilang saglit na pinakinggan ng gwardya ang sinabi ng kausap. Pagway sunod-sunod ang tangong sinabi. Yes, ma'am. Right away, ma'am. Ibinaba na nito ang telepono sa bumaling sa kanya. Pwede ka na pumasok, pero pipirma ka muna rito sa logbook. Kunway nakikimi, sa paraang maid na nga. Pumirma siya sa logbook na iniabot ng gwardya. Lumiko raw siya sa kaliwa, sabi ng gwardya, sa Petronilla, Quiambao Street. Number 11 daw ang numero ng bahay ng mga Mercadejas. Kulay puti ang pinta ng bubong. Madali naman niyang nakita ang bahay. Halos kasinlaki ng bahay nila sa Green Hills. Mas maluwang nga lamang ang solar ng mga Mercadejas. Maganda rin at malinis ang landscape. Maraming halaman at bulaklak. May babaeng nakaabang sa may gate. Nahula niya ay may dahil naka-uniforme. Bata pa ito. Tansya niya ay wala pang 20, halos kasing edad lamang ni Isabella. Dito ba nakatira si na Judge Mercadejas? Tanong niya. Oo, sabi ng babae. Ikaw bang pinaabangan niya sa akin? Yung tinawag ng gwardya? Tumango siya. Kapares ng guard kanina sa gate, sinipat din siya ng may pagtataka ng kausap niya. Papasok ang maid? Oo, sana eh. Kami ng kapatid ko pero hindi ko siya kasama. Matanda sa'yo? Hindi. Bata sa akin. Halos kasing edad mo siguro. 18 siya eh. Halos kasing edad ko nga. 19 ako eh. Ngumiti siya. Halika, pasok ka. Ibinukas na ng babae ang gate. Ano ang pangalan mo? Muntik na niyang masabing Natalia. Naalala lamang niya kaagad na nagpapanggap nga pala siya. Kathy. Mabilis na sagot niya. Iyon ang unang pangalang naisip niya. Aywan niya kung bakit. Marahil ay dahil sa malalim na impresyong nabuo sa isip niya ng nobela ng isang kasamahan sa Books to Treasure na ganoon ang title. Ano yun, palayaw mo lang? Tanong ng maid. Oo, Catherine, talaga ang pangalan ko. Ako naman si Nita. Palayaw lang din iyon mula sa Ninita. Nice meeting you, Nita. Bahagyang natigilan ang babae. Nagtaka marahil ng isang mamamasukang maid na pares niya ay umi-Ingles. Natigilan din siya. Nabigla lang naman siya. Giveaway nga iyon at magiging pansinin. Tinandaan niya sa isip na tichikin na ang sarili sa mga ganoong kamalian mula ngayon. Nasaan si ma'am mo? Tanong niya para mawala na sa isip ng kaharap ang nangyari. Dito, halika. Iginiya na siya ni Nita. Papasok ng bahay. Mayaman pala talaga ang mga Mercadejas. Naisip niya habang nakaupo sa sofa at hinihintay ang ma'am ni Nita. Puro mamahalin kasi ang mga gamit sa paligid. Halatang pili at tansya niya ay puro imported. Napangiti siya na maalala ang ina. Maluluma ka sa pabonggahan kay Judge. Mommy, naisip niya. Mahilig din kasi sa maluluho at magagarang gamit sa bahay ang mami niya. Nakarinig siya ng mga katok ng sapatos sa hagdan. Pagtingala niya roon, ay nakita niyang pababa ang isang may edad ng babae. Hula niya ay past 50 na, ngunit parang matanda lamang ng ilang taon sa mami niya. Kagalang-galang ang anyo nito lalo pat naka-business suit na kulay gray at nakapusod pa ang babae. Kasunod nito si Nita, nabitbit ang isang mamahaling attache case na pambabae na hula niya ay sa Judge. Tumayo siya kaagad.
Good morning ho. Kimi ang ngiti niya sa kagalang-galang na babae. Kahit nakangiti ito, bahagyang kumunot ang noo ng hukom. Ikaw yung mag-a-apply daw na maid? Kinabahan siya. Badikang judge ang kaharap niya. Hindi basta naloloko. Nakakabasa ng karakter ng isang tao. Paano kung mahalata nito na nagkukunwari lang siya? Oo, Aniya, lumunok siya para mapaglabanan ng kaba. May ibinabalik siyang tila kung anong waring nais tumulak mula sa kanyang sikmura. Parang, iba kayata. Kaharap na niya ngayon ang babae at waring lalo siyang sinisipat. Ngumiti siya pero pakiramdam niya ay ngiti iyon ng ninenervyos. Hindi kaya naitago ng kanyang kasuotan ang bearing na taglay niya? Maganda ka kasi. I mean, pwede ka kahit sales girl sa isang malaking department store. Wala ho akong gaanong pinag-aralan. Sabi kaagad niya para mapagtakban ang dahilan kung bakit hindi nga siya namasukang sales lady sa halip na maid. Bahagyang napapatangong sabi ni Judge sa Avedar. Pero, nakatungtong ka naman ng high school? First year lang ho. Habang dumarami ang kasinungalingang hinahabi niya lalong tila may gustong sumipa sa sikmura niya. Sabi ni Nita, dalawa raw kayong magkapatid na gustong mamasukan? Oo nga, iniwan ko lang muna si Isabella. Saan mo iniwan? Sa tiyahin ho namin sa Tondo. Doon kami muna nakapanirahan. Taga saan ba kayo talaga? Sa Bicol ho. I see. May experience na kayo sa pamamasukan? Meron na ho. Galing ho kami sa isang stewardess. Napagalitan lang ho sa Isabela kaya umalis kami. Ayaw naman namin magkahiwalay. Tuloy-tuloy na ang pag-iimbento niya. Higit kailanman, ngayon siya lihim na nagpasalamat na siya ay isang writer. Magaling humabi ng kwento kahit impromptu. Bakit naman siya napagalitan? Curious waring tanong ni Judge Mercadejas. Naano ho kasi, nabasag niya yung turbo ni Ma'am Jolly. Kumunot ang noon ng Judge. Yun hong dati nga naming amo na stewardess. Sorry na lang, Jolly de Belen. Pangalan mo agad na naisip ko. Hindi pa ho kasi sanay mamasukan ng sister ko. Huli na para mabawi niya ang sinabi. Iningles pa niya ang kapatid. Bagay nakakatuwa sa isang maid na pinalabas na bahagya na nakatungtong man lang sa high school. Kung bakit kasi hindi pa niya agad maiwasan ang dating gawi sa pagsasalita ng Taglish? Parang hindi naman iyon napansin ng kausap niya. Ngumiti uli ito. Si Tessie, ikaw mo ang nag-refer sa'yo. Hindi ho. Napabilis na sagot niya. Naalala niyang baka makausap uli ng judge si Mami Tessie ay makabukuhan. Tiyak na ikakaila ni Mami Tessie na may kakilala itong Catherine na gustong mamasukang maid. Nawala ang pagkakangiti ni Judge Mercadejas. Titig na titig sa kanya. Ang amo ho ng isang kaibigan kong maid ang napagsabihan ni Mami Tessie ng tungkol sa inyo. Sabi ng amo niya, baka raw gusto kong subuking mag-apply sa inyo. Ibinigay nga ho ang address nyo. Sino naman yung kaibigang yun ni Tessie na napagkwentuhan niya ng tungkol sa pangangailangan ko ng maid? Hindi ko ho masyadong kilala sa buong pangalan. Nasanay lang kasi akong tinatawag siyang Manang Elena pag pinupuntahan kong kaibigan kong maid nila. Pangalan na iyon ng mami niya. Kung magkukwentuhan man sina Mami Tessie at Judge Mercadejas, kukumpirmahin tsak ni Mami Tessie na may kakilala nga itong Elena. Baka nga ikalito na lamang ng babae ay kung naikwento nga nito sa mami niya o hindi ang pangangailangan ng maid ni Judge Mercadejas. Patangu-tangu uli ang kaharap niya, waring nag-iisip. Mami! Sino bang nagdigpit sa kwarto ko? Sabi ng isang lalaking pababa na tansya ni Natalia ay edad 21 lamang. Gwapo kahit boyish looking ang lalaki. Nakasimangot nga lamang na tila mainit ang ulo. Naka-shorts lamang ito na puti at hubad sa itaas. Maputi ang kabuuan ng lalaki. Natigilan ito sa pababa ng hagdan ay matitigan siya. Si Lucas, sabi ni Judge Mercadejas, pangalawa sa bunso sa mga anak ko. Bumaling ang hukom sa lalaki sa hagdan. Bakit ba? Tanong nito. Hindi ko makitang shades ko eh. Medyo mababa na ngayon ang tinig na sabi ng lalaki. Napahiya marahil dahil may ibang tao sa salas. Gagamitin ko pa naman yun na pamporma mamaya. Wala namang ibang magliligpit ng kwarto mo kundi itong sinita. Ani Judge Mercadejas na bumaling sa katabing maid. Ipinatong ko lang sa may tukador mo yung shades. Sabi ni Nenita. Wala eh.
Parang nabubwisit na namang sabi ni Lucas, mainitin ang ulo sa loob-loob ni Natalia at halata niyang nagkokontrol lamang ang lalaki. Ikaw na nga tumingin, sabi ni Lucas. Ibinaba ng babae ang hawak na attache case, saka tinungo ang hagdan. Nasa kalagitnaan na ito nang masalubong ang isang babae na humigit kumulang ay 26. Maganda ito at maputi rin. May malaking pagkakahawig kay Lucas. Bihis na bihis ito at sa pagmamadaling makababa, kaagad ay muntik nang makabangga ang maid. Hindi ito magkandadala sa mga dalang kahon, papeles at bag. Nita, pakisunod mo naman sa kotse yung nakahanger kong terno na nakapatong sa ibabaw ng kama. Nagpantulot-wari si Nita, napatingin kay Lucas na tila nag-aalala kung ang utos nito ang susundin o ang sa babae. Naku, may ipinahanap din si Lucas. Naiiling na sabi ni Judge Mercadejas. Sandali lang naman pamimilit ng babae. Sige na, late na ako. Ay nako, sabi ni Judge Mercadejas nang balingan uli si Natalia. Ngayon nakita mo na kung gaano namin kailangan ng dagdag na kawaksi rito sa bahay. Kaya sa ibang araw ko na lamang hihingi ng ibang requirements mo. Kung hindi ka nga lang mabibigla pag-uumpisahin na kita ngayon ding araw. Ho? Nabiglang sabi ni Natalia. Nag-a-apply siyang maid, Mommy? Tanong ng babaeng maraming dala na ngayon ay nakababa na ng hagdan. Oo, sila raw magkapatid. Hindi pa nga lamang niya kasama ang kapatid niya. Kakilala siya ng isang kaibigan ni Tessie. You're hired. Masiglang sabi ng babae kay Natalia. Oh, pakidala mo na ang mga ito sa kotse ko. Yung kulay beige na nakaparada riyan sa harap. Ipinasa ng babae kay Natalia ang ibang dala nito. Marisol! Shock manding bulalas ni Judge Mercadejas. Sa bagay ay nakabigla rin namang mabuti kay Natalia ang ginawa ng anak nito. Mas maaga siyang matrain, mas maganda, di ba mommy? Nakangiting sabi ng babae na kumindat pa sa ina. Come on! Bali nito kay Natalia. Ano ang pangalan mo? Catherine, Cathy. Come on, Cathy. Malilate na ako sa opisina. Isunod mo na sa akin yung mga dala mo. Nagpatiuna na sa kanya si Marisol. Waring na ismailing sa bilis ng mga pangyayari na sumunod na lamang si Natalia sa babae. Bit-bit ang mga dala nito kanina na ipinasa sa kanya. Isabella, may sasabihin ako sa'yo. Natigilan sa paghuhugas ng mga pinggan si Isabella. Napalingon sa kanya. Mula sa kinatatayuan sa may pinto ng kusina ay lumapit siya sa kinaroroonan ng dalaga at pahalukip-kip na sumadig sa gilid ng lababo. Hindi ba't nakiusap ka sa akin na igawa ka ng kwento? Oo ate, takang sabi sa kanya ni Isabella. Pwes, iyon na nga ang ginagawa ko ngayon. May konti lang problema. Kumunot ang noo ng babae. Hindi ko magawang parang totoong istorya, kaya nga hindi ko masimulan. Naisip ko, mas maganda kung mararanasan kung kunwari maging maid. Lalong bumakas ang pagkalito sa anyo ni Isabella. Listen, may ginawa ako kanina. Kalokohan siguro ito sa tingin niya. Pero, kailangan kong gawin at ako na lang ang nakakaintindi kung bakit. Anong ginawa mo ate? Nag-apply akong maid sa isang mayamang pamilya at natanggap naman ako. Napatanga si Isabella. Gusto kong maranasan ang damdamin ng isang maid kapag nahihirapan, kapag inuutusan, kapag pinagagalitan o inaapi ng isang amo. Sa ganoong paraan, magiging makatotohanan kung maisusulat ang nobelang ginagawa ko ngayon. Pero hindi lang yun. Gusto ko ring patunayan sa iyong sinabi ko noon na kapag pinasok ko ang isang bagay ay pagbubutihin ko kahit na nga iyon ay pagmamade lang. Gusto kong ipakita sa iyo sa pamamagitan ng gawa at hindi salita lamang. Paano mo naman iyon maipapakita sa akin ate? Makikita mo dahil magkakasama tayo Isabella. Ini-apply din kita sa pamilyang sinasabi ko at natanggap ka rin. Ang sabi ko, magkapatid tayo. Kung hindi lang marahil matibay si Isabella, palagay niya ay hinimatay na ito sa tindi ng pagkasyak sa sinabi niya. Titig na nga sa kanya na tila na mamatanda ang dalaga. Parang hindi ko kaya ate, sabi ni Isabella na waring ngayon pa gustong umurong kahit nasa harap na sila ng gate ng malaking bahay ng mga Mercadejas. Baka mahalata kasi tayo. Gusto na niyang batukan ng katabi. Kung hindi nga lamang tingin niya ay namumutla ito ay baka nabatukan na nga niya. Basta, tandaan mo lang ang mga ibinilin ko.
Bigil na inis na sabi niya. Hinawakan pa niya sa braso ang dalaga na tingin niya ay maaaring anumang oras ay tumalikod at iwan siya. Kung mabuko na naluloko tayo, maipapakulong ba tayo ng judge? Ika mo na yon? Hindi. Pagpapalakas niya sa katulong. When worst come to worst. Natigilan siya dahil umiingles na naman siya. Ilang beses na niyang sinabi sa sarili na kailangang iwasan na niya ang ganoon. Pag nagkabistuhan, ang gagawin ko lang naman ay aminin ginawa natin iyon dahil sa nobelang ginagawa ko. Kahit mag-imbestiga sila, mapapatunayan naman nilang totoong writer ako at imposibleng pag-iisipan ko sila ng masama dahil may kaya rin naman kami, no? Yun pa nga ang isa parang naninindig ang mga balahibo ko kapag naiisip na aakto kang magkapares tayo, ganong amo kita at sanay na sa masarap na buhay. Sikat na sikat ka pa, nakakahiya ate. Isabela, ano ba? Napag-usapan na natin ito, di ba? Huwag mo na lang kaya akong igawa ng istorya ate para maiiyak ng sabi ni Isabela. Bumalik na lang kaya tayo sa... Yes? Anang isang tinig na pumutol sa kanilang pagtatalo. Pagtingin nila sa nagsalita, natigilan si Natalia dahil hindi niya inaasahang ang mababalingan nila sa loob ng gate ay isang may kataasang lalaki na hula niya ay 30 gulang o lampas lamang ng kaunti sa 30. Halatang kagagaling nito sa paglalangoy dahil tumutulo pa ang tubig sa buhok at katawan, saka naka-swimming trunk ito sa itim. Natigagal siya dahil ngayon lang siya nakakita ng kasing gwapo at kasing macho ng lalaki. Kitang-kita ang pagiging matipuno ng katawan nito sa kakatiting na saplot. Waring hindi naman conscious at sanay ang lalaki sa ganoong suot. Si Natalia pa nga ang napapahiyang mapatitig sa katawan nito kaya itinutok niya ang tingin sa mukha ng lalaki. Para siyang namamaligmatang hindi niya maintindihan, waring nais niyang matunaw sa katiiman ng pagkakatitig na maiitim nitong mata. Shock nga siya sa realisasyong ito. Ano ba ito? Sabi ng isip niya, bakit parang nararanasan ko ngayon ang mga damdaming idinidescribe ko sa aking mga libro? Yes? Ulit na tila nagtatanong ng lalaki sa buong-buong tinig nito. Sinong hinahanap niyo? Lalong nagtaka si Natalia na matagpo ang sirang-sira ang composure niya. Pakiramdam niya ay mag-i-stammer siya sa susunod na sasabihin at nagkatotoo nga. Si Judge, siyang hinahanap namin. Si Mommy? Bakit? Natigilan siya. Anak din pala ni Judge Mercadejas ang kaharap nila. Parang may nagbulong na sa isip niya ito na si Joaquin, ang panganay. Hindi niya kaakalaing may nakamamagnetong personalidad pala ang panganay ni Judge Mercadejas. Ang image niyo na buo sa isip niya ay kaparis ng madalas niyang ikinokonekta sa isang abogado. Matapang, arugante, at waring nanininghal, shrewd. Kabaliktad ang lahat na nakikita niya ngayon at nararamdaman kay Joaquin. Magnetic ang personality nito, captivating, mesmerizing. Waring gusto na tuloy niyang ipilig ang ulo dahil yata sa sobrang atraksyon sa lalaki ay nawawala siya sa sarili. I said, why? Natatawa ng sabi ng lalaki nang hindi pa rin siya sumasagot sa tanong nito. Diyos ko, lalo pala siyang irresistible kapag nakangiti. Ate, kalabit sa kanya ni Isabela. Bakit daw natin hinahanap yung si mami yata niya? Ha? Noon lamang siya waring natauhan. Mother ko nga yung sinasabi niyong sadya niyo. Tila amused pa rin sabi ni Joaquin. Bakit ba? Aywan niya, parang hindi niya ngayon maamin kay Joaquin na maid siya. Tumatanggi ang isip niya na ganoon makikilala ng lalaki, pero nakakunot na ang noon ni Joaquin at waring ipinagtataka na ang pagpapatumpik-tumpik niya. Kinabahan siyang baka pag hinalaan sila ng hindi maganda ng lalaki. Kami yung maid na tinanggap niya. Sabi niya tingin ay lalong nadagdagan ang nakakunot na noon ni Joaquin. Kayo yun? Oo, ako si Kathy. Ito naman ang kapatid kong si Isabela. Nag-alumpihit si Isabela, yumuko at kinusot-kusot ang mga kamay, muntik-muntikan na niya itong sikuhin. Kung ganito palagi ang arte ng babae, ay baka nga mabuko sila kaagad. Binuksan ni Joaquin ang pinto at pinapasok sila. Hinihintay na nga niya kayo. Ang paalam ko kasi kahapon, susunduin ko lang sa tondo itong kapatid ko at ngayon na kami mag-uumpisa. Pumasok na siya ng gate. Naiwan sa labas si Isabela at kinailangan pa niya itong hilahing papasok para kumilos. Para tuloy nagtataka si Joaquin.
Mahiyain siya? Aswang ngiti niya sa binata. Lalo na kapag sa mayayaman. Palabas ang isang kotse, kulay asul at bagong modelo ng Mitsubishi. Tumabi sila sa gilid ng gate. Huminto sa tapat ni Natalia ang kotse. Hello, Miss Beautiful? Nakangiting bati ni Lucas na maporma ang bihis. Suot nito ang isang mamahaling shades. Mag-uumpisa ka na? Kami ng sister ko. Aniya na tumingin kay Isabella. Magkakilala kayo? Maang na tanong ni Joaquin. Pati na si Ate Marisol, Kuya Mig, ikaw lang ang wala rito na mag-apply si Kathy. Saka nga pala si Lucille. Nahulaan ni Natalia na ang bunsong kapatid na high school pa lamang ang tinutukoy ni Lucas. Mukhang mag-e-enjoy na ako maglalagi ngayon sa bahay Bilyang sabi ni Lucas na bahagyang inalis ang suot na shades para bisitahan ang katawan ni Natalia. For the first time, magkakaroon kami ng beauty katulong. Kitang-kita ni Natalia ang masamang tinging ipinukol ni Lucas sa kapatid. Joke only. Natatawang sabi ni Lucas. Ipinagpatuloy na nito ang pagmamaneho pero kumaway naman ng pamamaalam kay Natalia. Hindi naman kayo masyadong mahihirapan dito dahil may labandera at planchadorang nagpupunta rito, regular. Ani Mrs. Mercadejas nang harapin sila ni Isabella sa salas. Katabi nito sa malaking supang kinauupuan ng bunsong anak na si Lucille. 16 na taong gulang. Kapares ni Marisol ay maganda ang dalaga. Malaki ang pagkakahawi kay Mrs. Mercadejas. Bale, paglilinis lang talaga dito sa bahay at ilang errand ang magiging tungkulin nyo. Ito namang si Nita, ang toka sa kusina. Pero kung marunong din kayo magluto magkakatulungan kayo. Minsan kasi hindi magkasundo sina Lucas o sinasawaan na sila sa mga recipe nitong si Nita. Sa tila nahihiyang pagkakangiti ni Nita, parang inaamin na rin itong totoong sinabi ng hukom. Nakatayo si Nita sa di kalayuan sa sopang kinaroroonan ng babae. Marunong ho ako, ma'am. Sabi ni Natalia, matutulungan ko si Nita sa kusina. Good, good. Nasisiyang sabi ni Mrs. Mercadejas. Alam mo, dati mabusisi ako sa pagkuha ng maid. Marami akong hinihingi pares ng NBI clearance, etc., etc. Napansin ni Natalia, tila lalong namutla si Isabella, yukong-yuko na hindi makatingin sa kausap nila. Pero this time, hindi ko na kayo obligahin kumuha. Mukha naman kayong mababait, saka bale, kakilala pala kayo ni Tessie, I'll trust you na lang. Pero kapag napatunayan kong may kalokohan kayo matapang ako at hindi nagpapalampas ng panloloko. Hindi ho, kami masamang tao. Aniya, gusto lang namin magtrabaho. Sige. Ano nga, ika nyo ang apelyido nyo? Bakoy ho, ma'am. Apelyido ni Isabella. Sige, Kathy and Isabella. Paturo na kayo kay Nita ng mga dapat gawin. Tahimik naman yata masyado itong kapatid mo. Puna ni Mrs. Mercadejas kay Isabella. Talaga hong... Sorry po, ganyan siya. Pinababayaan na lamang ako mag-isa na makipag-usap sa mga nagiging amo namin. Talaga bang magkapatid kayo? Si Lucille bigla ang pagtatanong. Natigilan si Natalia at tingin niya ay bahagyang napapitlag sa kinauupuan si Isabella. Bakit? Tanong ni Natalia. Nakangiti siya kay Lucille kaya nilalabanan lamang niya ang nerbiyos. Nakahalata ba ang dalaga na nagsisinungaling siya? Kasi, ang ganda mo naman kesa sa sister mo. Maputi ka pa. Inapi mo naman yata siya ng ipanganak kayo Natawa silang mga nasa harap ni Lucille. Nakahinga na maluwag si Natalia dahil iba pala ang dahilan kung bakit nagtanong ng ganoon ang dalaga. Pero may hawig naman kami, di ba? Tila biro na lamang niya kay Lucille. Sinapat silang mabuti ng dalaga. Oo, konti. Oh, gawin mo ng assignment mo, sabi ni Mrs. Mercadejas kay Lucille. Pati ikaw, nakihaharap dito? Gusto ko kasing makita sila. Magaling ka ba sa math, Ate Kathy? Nagulat si Natalia na tinawag agad siyang ate ni Lucille. Pakiramdam niya tuloy, sa kanilang dalawa ni Isabella ay sa kanya agad magaan ang loob ng dalaga. Lucille! Tila nahihiyang saway ni Mrs. Mercadejas sa anak. Inalala marahil na baka ma-offend siya. Bagay na natural lamang dahil ang alam nga nito ay hindi halos nakapag-high school man lang. Kasi pag kina Kuya Lucas at Ate Marisol ako nagpapatulong gumawa ng assignment. Wala naman silang time. Tila nagre-reklamang sabi ni Lucille. Di sa Kuya Mig mo na lang. Madalas ka naman niyang tulungan, di ba?
pag narito siya. Kaso ang dalas niyang wala sa bahay dahil marami siyang hawak na kaso. Ikaw naman ganun din. Bueno, ano ba yung assignment mo ngayon? Natutulungan mo na kita bago ko harapin ang paperworks ko. Ngumiti pa kina Natalia si Mrs. Mercadejas na tila ba humihingi ng deskargo dahil sa kadaldala ng bunso nito. Tara na, Kati Isabella. Yaya ni Nita, umpisahan na natin ang turuan. Tumayo siya. Tumayo na rin si Isabella. Mas parang nagmamadaling makatakas sa harapang iyon. Sige ho, ma'am. Pagpapaalam ni Natalia kay Mrs. Mercadejas. Sige, nakangiting wika ng babae.